Good morning mga sanggay. Now I'm going to share with you for today's video is yung mga basic na mga structural design factors para sa kaalaman ng mga kliyente natin at saka syempre natin para sa mga fellow engineers natin na gustong ma-refresh doon sa mga ginagawa natin sa pagdi-design. So unang-una nga lang yung load. Kino-consider natin yung iba-ibang types ng load gaya na lang mga yung sinasabi natin dead load or live load. Dead load is yung mga weight mismo ng building, halimbawa konkreto, yung slab at lahat-lahat na yon. Saka yung live load naman, ito yung mga kung sino nakatira sa building, ano. At saka meron din mga environmental loads kaya ng wind load para sa bagyo at saka during earthquake, ano, yung earthquake load. Pangalawa naman, dapat isipin natin yung material selection. We have to choose the appropriate materials. Yung material na dapat na gagamitin natin may lakas kontra doon sa mga load, mga environmental conditions na kung ano man depende sa lugar na dapat ma-meet natin, ano. Mga factors na dapat na tinitingnan natin dito is yung lakas niya, yung strength, yung durability at saka syempre natin yung cost, ano. At saka yung pangatlo, yung support and foundation. We engineers or designers ensure that the structure has a solid foundation na malakas, na ang purpose nito is makapag-resist yung building doon sa settlement or failure ng structure. Pang-apat, yung structural elements, dinidesign natin yung size ng every structural elements such as yung beam, yung column, yung slab para na rin sa safety na kakayanin niya yung mga load na nabanggit ko earlier at saka magbigay ng stability doon sa structure natin. Stable, ibig sabihin hindi siya gagalaw basta-basta, ano. Depende sa iba-ibang mga effects na magagawa dito sa structure. At saka panglima, yung connections. Isa sa mga failure ng mga designers na hindi nabibigyan masyado focus yung connection ng mga iba-ibang mga elemento gaya ng connection ng beam at saka column, ano, para ma-prevent ang failure na to doon sa pagta-transfer ng load mula sa mga nakatira at saka yung self-weight mismo ng structure na magkukos ng failure doon sa building natin. And then syempre yung safety considerations, lagi na incorporated yung safety consideration ano doon sa design natin, ano. Kaya yung nang sabi ko last time na kahit yung scaffoldings natin, dinidesign natin yan. Dapat may mga safety features gaya ng handrails, guardrails, emergency exits doon para sa mga occupants, ano, para ma-avoid o ma-prevent yung accidents. Number 7 is sustainability. Ano, ito is a challenge nowadays, ano, para makapag-come up with a designs which is sustainable in nature. Ibig sabihin, meron siyang consideration doon sa environmental effect. Dapat friendly yung materials na ginagamit natin. And then we consider in energy efficiency, optimizing the energy efficiency, which is also good para sa mga kliyente natin na syempre efficient siya, less yung carbon emission. At the same time, tangible siya na makikita ng mga kliyente na tipid, ano, matipid sa kuryente. At saka lalo-lalo na sa mga materials na ginagamit natin, medyo may katipiran din. Number 8 is yung constructability or buildability. Yung nagdi-design ka ng structure na dapat may consideration doon sa ease of construction. There are some designers na magdi-design sila na imposible magawa sa actual, ano. So dapat mayroon efficiency doon sa paggamit ng material at saka yung practicality doon sa pag-install o pagkakabit, pamamaraan ng pagkakabit ng mga components ng ginagawa nating structure. At syempre, let us have to consider the codes and regulations, ano. Yung codes and regulations na depende pa rin sa iba-ibang mga bansa, no. Dapat para sa kalaman ng mga kliyente na itong ginagawa namin, na dapat we ensure that we have complied the applicable building codes. Halimbawa dito sa Middle East or sa UK, may European, meron din
British standards, meron din American standards, meron din tayo sa Pilipinas yung NSCP, yung National Structural Code of the Philippines. At saka pang-sampo, collaboration and expertise. Maganda pa rin yung makipag-collaborate tayo. Yung mga gawa natin mga peer review, na we seek input and we collaborate with other discipline, sa mga structural engineers, sa architects, at sa mga other professionals na makikipag-collaborate doon sa discipline na involved doon sa ginagawa nating structure. So itong mga sinasabi ko ngayon is mga ilan lang to, 10 lang na pinili ko na makapagbibigay sa atin ng tips, factors for consideration. Pwede niyo dagdagan itong mga sinasabi ko by writing it in the comment section, and then please follow me na rin and then share this video para makatulong sa lahat.